Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Kayo po ay nakatunghay sa serye ng Integridad ng Puso every Sunday. At ngayon pong gabi ay tayo po ay online sa ating pong worship service. Sa pagpapatuloy po ng ating pananambahan, ating pong patuloy na i-recite ang ating sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Hesukristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw, at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan siya nawa. Ang 10 utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Alright? Sa serye po ng Integridad ng Puso, hindi hinahanap ng Diyos ang pinakamagaling, ang pinakamayaman, o pinakasikat. Ang kanyang hinahanap ay isang pusong nakatalaga sa Diyos, tapat at may integridad sa Kanya. Sa nakalipas na ilang linggo ay ating pong natalakay ang mga paksa, ang pusong nakikita ng Diyos, ang pusong tapat sa lihim, ang pusong walang hati, ang pusong nagsisisi, ang pusong may takot sa Diyos. At ngayong ikalima na ating episode nitong serye ng Integridad ng Puso ay yung hinahanap ng Diyos ang may takot sa Kanya. Okay? Kaya ito pong pamagat natin, ang pusong may takot sa Diyos. Ang takot na nagbibigay ng karunungan. Sangayon po sa talata ng chapter 1 verse 7 ng Kawikaan, ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang pasimula ng kasalanan, ngunit hinahamak ng mangmang ang karunungan at turo. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay dumulog sa panalangin. Hilingin natin sa Diyos na samahan niya tayo sa gabing ito ng pananambahan at kahit saang dako man kayo naroroon sa sulok ng mundo, ang tinig na ito ay pangungusap na nanggagaling sa banal na kasulatan at sa pagpapaliwanag ng banal na spirito. Alright, tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sa gabi ito. Ang aming dalangin, Panginoon, ay ang iyong presensya. Samahan mo kami sa pananambahan ngayong gabi. At anuman ang aming ginagawa ay aming dalangin, Panginoon, ay magkaroon kami ng focus at pakikinig upang magkaroon kami ng pagkaunawa sa iyong mga salita na aming mapapakinggan ngayong gabi. Ikaw po magpapala sa mga nakikinig ngayong gabi at naway idali mo po ang masagana na biyaya, kapayapaan, kagalakan sa kanilang mga buhay. Inadalangin po namin, O Diyos, ang lahat ng ito. Sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Alright? So, maraming tao po ang may takot
sa iba't ibang bagay. Takot mawala ng trabaho, takot magkasakit, takot sa kahihiyan, o takot sa kamatayan. Ngunit kakaunti ang tunay na may takot sa Diyos. Kapag naririnig natin ang salitang takot, iniisip natin ang pangamba o sindak. Ngunit ang takot sa Diyos sa Biblia ay hindi nangangahulugang natatakot tayong lumapit sa Kanya. Sa halip, ito ay malalim na paggalang, pagpipitagan, pagmamahal, at kusang pagsunod dahil kinikilala natin kung sino ang Diyos. Ang puso na may takot sa Diyos ay hindi nagtatanong, makakalusot kaya ako? Kundi malulugod kaya ang Diyos sa gagawin ko? Mga kapatid at mga kaibigan, ang pusong may takot sa Diyos. Balikan po natin ang talata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang pasimula ng kaalaman, ngunit hinahamak ng mangmang ang karunungan at turo. Ito pong aklat ng kawikaan ay siya po nating serye every Tuesday, Wednesday, and Thursday. At ito po ay nadaanan na natin. Alright? Subalit ito po ay may iba't ibang twist. Kumbaga nga po ay mga pananaw na makikita natin at application sa ating buhay. Meron lang pong ilang tanong na pagsusuri sa talatang ito upang mas lalo nating at mainam na maintindihan kung ano ang sinasabi ng 7. Okay? Ano daw po ang ibig sabihin na ang pagkatakot sa Panginoon ay siyang pasimula ng kaalaman? Ano po ang sagot natin? Ang pagkatakot sa Panginoon ay hindi simpleng takot o pangamba, kundi isang pusong may malalim na paggalang, pagpipitagan, pagtitiwala, at kusang pagsunod sa Diyos. Ito po ang pundasyon ng tunay na karunungan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng tamang pag-unawa sa buhay ay nagsisimula sa pagkakilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng katotohanan. Kung wala ang tamang relasyon sa Diyos, ang kaalaman ng tao ay maaaring lumawak, ngunit maaari pa ring humantong sa maling paggamit at maling direksyon. May mga karagdagang talata po tayo na naisama dito sa paksang ito upang sa gayon ay maging klaro at malinaw po sa atin ang pagsusuri na ating nabanggit. Ano po? Sa Kawikaan 111 verse 10 ay binanggit po rin diyan ang sabi ng mga awit, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh ay simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihing lubos, purihin ang Diyos magpakailanman. Binanggit po rin ito ni Job sa talatang 28:28. At ang sabi niya diyan, at sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. Sa Santiago 1:5 ay nabanggit din to ni Santiago sa mga mananampalataya sa Jerusalem at sa mga karatig na puok ng nasasakupan ng ereyang ito ng panahong iyon. Ang sabi niya sa talatang 5, ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Sa mga naunang talata na nabanggit natin sa
awit at sa aklat ni Job, sa Santiago naman, kung tayo'y kulang ng karunungan ay nahahanda ang Diyos na magbigay sa atin sapagkat kapag meron kang karunungan na galing sa Diyos, okay, ito po raw yung pagkakaroon natin ng paggalang sa Kanya kasi kilala mo ang Diyos. Alright? Hindi po yung takot na sindak na nabanggit natin. Ikalawa, bakit tinawag na mangmang ang mga humahamak sa karunungan at turo? Ito po yung reason ano. Tinatawag silang mangmang hindi dahil kulang sila sa talino, kundi dahil sadyang tinanggihan nila ang karunungan ng Diyos. Ang pagiging mangmang sa Biblia ay isa pong moral at espiritual na kalagayan. Pinipili ng tao ang sariling kagustuhan kaysa katotohanan ng Diyos. Kapag hinahamak ang pagtutuwid at pagtuturo ng Panginoon, isinasara ng tao ang kanyang puso sa pagbabago at sa pagpapala ng Diyos. At ito po ay sinuportahan din ng Aklat ng Kawikaan at dalawang bahagi po na talata na ating babanggitin ano po doon sa chapter 12, okay? Chapter 12 verse 15 nabanggit diyan, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Sa Kawikaan 15 naman nabanggit din ni Solomon, talatang 5 ng kabanata 15. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. At sa mga awit, chapter 14, ay nabanggit ulit naman ito ng mga awit. Wala namang Diyos, sabi ng manghangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama. Kakilakilabot ang kanilang mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. Wala nga, wala. Mapupuno po natin dito sa dahilan kung bakit tinawag ng mangmang ang humahamak sa karunungan at turo ng Diyos. Kahit na pa sila ay may mga pinag-aralan. Dahil kapag hindi mo kinikilala ang Diyos, kahit na matalino ka pa, mataas ang IQ mo, ay itinuturing mangmang. Alright? Kaysa dun sa mga hindi nag-aral pero may takot sa Diyos at may pagkakakilala sa Diyos. Sa ikatlong tanong natin sa pagsusuri sa talatang ito, paano daw makikita? Ito yung paraan. Kanina nagtanong tayo ng bakit. Ngayon naman yung paano, yung paraan. Paano makikita sa pang-araw-araw na buhay ang taong may pagkatakot sa Panginoon? Napakaganda po ng tanong yan. Kaugnay dito sa talata na ating sinusuri. Ano po? Yung paano? Paano mo makikita na ang tao nga ay may takot sa Diyos? Makikita mo ito sa kanyang mga desisyon, sa kanyang pananalita, at sa kanyang pamumuhay. Tingnan niyo po yung tatlong nabanggit diyan. Ano po? Desisyon, pananalita, at pamumuhay. Ang taong may takot sa Diyos ay nagtatanong, ano ang kalugod-lugod sa Panginoon? Bago kumilos, nananatili siyang tapat kahit walang nakakakita. Tumatanggap ng pagtutuwid ng may pagpapakumbaba at umiiwas sa kasalanan dahil mahal at iginagalang niya ang Diyos. Hindi lamang dahil natatakot sa kaparusahan, kundi yung kanyang pagmamahal at paggalang sa Diyos. Ito po ay sinuportahan din ng Kawikaan. Ano po? Kawikaan chapter 16 na binanggit po rin to ni Haring Solomon bilang karagdagan na impormasyon sa atin patungkol sa paraan. Sabi dun sa verse 6, katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran, at sa kanya'y gumagalang at sumusunod malayo sa kasamaan.
So ito po pala yung ano, yung makikita natin na application ano. Sa Colosas 3:23 hanggang 24 ay, nabanggit naman ito ni Pablo ano po, patungkol dito sa, talatang ito ano. Colosas 3:23 ano pong sabi ni Pablo diyan? Ang sabi niya, "Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin niyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpala inilaan niya para sa inyo." Makikita po natin ano mga daw ang ating ginagawa ay dapat yan ay ginagawa nating para sa Panginoon. Ano ba yung mga kaugnayan niyan, pastor? Kung ikaw ay naghahanap buhay, kung ikaw ay nag-aalaga ng anak, kung ikaw ay gumagawa ng ikabubuhay mo, dapat ginagawa mo yan parang ginagawa mo sa Panginoon, hindi para sa iyong sarili. Kasi kung ginagawa mo isang bagay para sa Panginoon, pagbubutihin mo ito. Yung po mga tao na hindi nagtatapat sa kanilang mga trabaho, nandaraya, nanlalamang, yan po ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Akala nila ay hindi yan nakikita ng Diyos. At dito sa Juan 14:15 ay may binanggit din ang ating, mahal na apostol na si Juan. Sabi niya diyan sa 14:15, anong sabi niya? "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos." Mga kapatid, ang puso, alright, ng isang mananampalataya o ng isang Kristiyano na tunay na nagmamahal sa o tunay na may takot sa Diyos ay umiibig sa Diyos. Kaya 'pag umiibig ka sa Diyos, naroon ang paggalang, naroon ang pagsunod, at naroon din ang paggawa ng mabuti kahit walang nakakakita. Amen, right? So ngayon, ano ba yung makalulugod sa Diyos? Okay? Balik po tayo do'n sa ating paksa 'no. Makita po niyo dito sa picture natin, yun daw pong pusong may takot sa Diyos, okay, ay mayroong karunungan. Ibig sabihin, kung ikaw ay may paggalang, meron kang karunungan. Yung pong paggalang at takot, iisa po yun. Meron kang karunungan. Mas mataas ang iyong spiritual intelligence kaysa mga matatalino sa mundo na mga matataas ang IQ. Maaring mataas po ang intelligent quotients o tinatawag nating IQ. Pero ang SQ ay napakababa. Yan po ay tantamount o tinatawag po nating kamangmangan pa rin sa Diyos. Maaaring maging matalino ka pero wala kang paggalang sa Diyos, bobo ang tawag sa iyo. Mangmang o hangal, sabi ng Biblia. Alright? Now, ano ba yung gusto ng Diyos na maunawaan mo? Sa ating mga kapatid na nakikinig, yung mga scholar, okay, meron po kayong 10 tanong diyan na sasagutin at yung tanong na yan ay, dito rin makikita ang sagot. Kaya kung hindi kayo nakinig, hindi niyo masasagot yan. Pero kung kayo nakinig, masasagot ninyo ang mga tanong na ito. Ano ba ang gusto ng Diyos na maunawaan mo? Okay, are you ready? Number one, ang takot sa Diyos ang simula ng tunay na, ano daw, karunungan. Sa Kawikaan chapter 1 verse 7, na ating teksto, hindi sinabi ng Biblia na ang simula ng karunungan ay mataas na edukasyon, maraming karanasan, o mataas na IQ. Nakita niyo po yung difference? Alright? Hindi sinabi ng Biblia na mataas ang edukasyon mo, nag-aaral ka sa Harvard, nag-aaral ka sa UP, o sa anumang matataas na eskwelahan.
kundi yung daw pagkatakot sa Diyos, yan daw ang merong mataas na karunungan. Ang unang hakbang ng karunungan ay ang pagkilala, right? Actually, nabanggit po sa awit 111 at kanina nabanggit na po natin yan. Ang pagkatakot sa Diyos, sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Okay? So nabanggit na po rin natin 'to, ano po, ang una daw hakbang ng karunungan ay ang pagkilala na ang Diyos ang hari. 'Pag sinabing hari, siya ang namamahala, siya ang may kontrol, siya ang may huling salita. Ang kanyang salita ang pamantayan ng tama at mali. Okay? Mga kapatid, ang taong walang takot sa Diyos ay maaaring matalino. Matalino sa mundo ngunit hangal sa paningin ng Diyos. Naintindihan niyo po na kahit na saan ka pang lupalop, nag-aral ng edukasyon, anuman ang achievement mo, anuman ang karanasan mo, kung wala kang takot sa Diyos, paggalang sa Diyos, ang sabi ng Biblia, ikaw ay isa pa ring mangmang. Kaya nga, ang takot sa Diyos ang simula ng tunay na karunungan. Kaya kung gusto mong magkaroon ng tunay na karunungan, kailangan mo nang magkaroon ka ng takot sa Diyos. Yung paggalang, yung respeto sa Kanya, at yung pagkakilala mo sa Kanya. Kasi hindi mo igagalang ang Diyos kung hindi mo siya kilala. Hindi ka rin magkakaroon ng karunungan kung hindi mo alam ang salita niya. Okay? So ikalawa na gusto ng Diyos na maunawa natin, ang takot, okay, ay nakikita sa pagsunod. Hindi sapat na sabihin nating mahal natin ang Diyos. Hindi ka naman nasunod, right? Ang tunay na takot sa Diyos ay nakikita sa ating pamumuhay. Anong sinabi ni Jesus? Kung ako inyong iniibig, tutuparin niyo ang aking mga utos. Okay? Naintindihan po. Ang pagsunod ay bunga ng pag-ibig. Kapag mahal mo ang Diyos, ayaw mo magsakta ng kanyang puso. Naintindihan po. Okay? Yan po yung ating puntos dito sa huling slide dito sa point 2 natin. Ganon din sa tao, kapag mahal mo isang tao, ayaw mo siyang masaktan kung mahal mo siya. Lalo pa kaya sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, ay iiwas ka sa kasalanan. Pero kung ikaw ay patuloy sa kasalanan, wala kang pagmamahal sa Diyos. At hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos. Kaya yung takot sa Diyos ay nakikita sa pagsunod. Kapag sumusunod sa Panginoon yan, totoo talagang may takot sa Diyos yan. Pero kapag nagpapatuloy sa kasalanan niya, nagpapatuloy sa bisyo niya, nagpapatuloy sa kanilang masamang ginagawa, hindi naman nakikita sa gawa, ay walang takot sa Diyos yan. Okay? Ikatlo, ano nais ng Diyos na maunawaan natin dito? Ang takot sa Diyos ay nag-iingat sa tao sa kasalanan. Sa Kawikaan chapter 16, verse 6, ay binanggit ni Solomon, sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay iniiwasan ng tao ang kasamaan. So yan po ang titingnan natin, ano? Yung may takot sa Panginoon, umiiwas sa kasalanan talaga yan, sa kasamaan. Pero yung walang takot, ano yan? Nagpapatuloy sa kasamaan. Kasi hindi siya natatakot sa Diyos eh.
Mga kapatid, kapag may takot sa Diyos, iiwas siya sa pandaraya, lalong-lalo na mga negosyante, lalong-lalo na sa ating mga pakikipagkasundo. Hindi siya magsisinungaling, hindi siya magnanakaw, magiging tapat siya kahit walang nakakakita. So yan po ang, taong nag-iingat, okey? Yung taong may takot sa Diyos, iniingatan niya ang kanyang sarili sa kasalanan. Hindi niya ginagawa yan pandaraya, pagsisinungaling, pagnanakaw, at ginagawa niya yung tama kahit walang nakakakita, right? Minsan isang araw ay sa aking pagbibiyahe, meron akong customer na nagpa-book. Eh, ang ginawa nung babae kasi siya nagpa-book, yung palang sasakay yung kanyang, partner na lalaki, eh, foreigner pa yata yun. Di ko alam kung anong nationality niya 'no, pero most likely parang Taiwanese, eh. So sinakay ko yung customer and then binayaran agad niya ako at, yung bayad niya, nagsukli lang ako ng ₱15 nagbayad siya ng 85 pero yung nakalagay sa booking mga ₱60 lang, right? So, nung maihatid ko na siya, nung aking tinang i-check yung ano, yung pala bayad na siya. Yung nagpa-book binayaran na pala online. So chinat ko siya sabi ko, "Ay ma'am, nagbayad na po pala kayo? Eh, nagbayad po yung ano niyo, yung, pina-book niyo sa akin at ibabalik ko na lamang po yung ibinayad niya." Sabi ko naisip ko, hindi na naman alam 'to nung foreigner, eh. Eh, sabi ko, eh, kung bayad na siya 'di ibalik ko na lang sa kanya. So natuwa naman siya at nagpasalamat. So binalik ko yung binayad nung kanyang partner, natuwa siya. So ito po ay maliit na bagay lang sabi ko naman, hindi ko naman kayayaman 'yan, eh. Eh, di kahit sa maliit, di maibalik mo dun sa nagbayad. So natuwa siya. Eh, kung malaman niya na nagbayad pala yung kanyang partner, di sa isip niya murahin pa niya ako, napakadaya naman ng taong 'yan. So mga kapatid, kahit sa maliliit na bagay ay nag-iingat tayo na gumawa ng kasalanan. Amen po, okey? Hmm. Mga kapatid, hindi dahil natatakot siyang mahuli, maalala niyo po niyo itong, kuwento nitong, ah, parang lumampas yata tayo ano po, ayan, hindi tama po pala. Ito mga kapatid, hindi dahil natatakot tayong mahuli ano, kundi dahil natatakot tayong masaktan ang Diyos. Kasi kapag gumagawa tayo ng kasalanan, sa Diyos tayo nagkakasala, hindi sa tao. Eh, nandaya ka, eh, nalamang ka, eh. Tatandaan niyo po lagi ito, yung pandaraya, panglalamang sa kapwa, ang Diyos ang nasasaktan niyan, okey? Akala mo nakalamang ka sa kapwa mo, nakadaya ka, nakapanlamang ka, natuwa ka. Pero ang Diyos hindi natutuwa. Kasi alam din ng dyablo yan, eh, naman lang nangloloko at nandadaya. Kaya yung matakot tayo na masaktan natin ang Diyos, ang kanyang kumbaga nga, dahil nga siya ay nananahan sa atin, yung presensya niya, ito ay kumbaga nga ay naggi-grieve o ang Holy Spirit sa atin kapag tayo gumawa ng kasalanan, okey? Halimbawa po nito ay si Jose. Naalala po niyo sa Biblia ano po, sa Genesis chapter 39, tinukso si Jose ng asawa ni Potiphar, si Mrs. Potiphar. Ayun po, eh, titignan po yung senaryo si Jose kasi gwapo, eh, tsaka makisig, masipag, mabait, maka-Diyos.
halos araw-araw siyang tinitis nitong ano, ay hindi na makapagtiis 'tong si Mrs. Potiphar kaya kinorner niya si Jose. Nang ma-corner siya, ay tumakbo si Jose. Kung tutuusin, titingnan natin, wala namang nakakakita, eh. Wala yung asawa niya, tapos yung mga alipin wala din doon. Walang nakakakita. Malayo ang kanyang pamilya. Wala ring CCTV. Ngunit alam niyo po ang sabi niya, "Paano ko magagawa ang napakalaking kasamaang ito at magkakasala laban sa Diyos?" Ibig sabihin, kahit walang makakakita sa'yo, nanloko ka ng kapwa mo o nanlamang ka o nag-abuso ka, ang sabi ni Jose, "Paano ko magagawa ang napakalaking kasamaang ito at magkakasala ako laban sa Diyos na hindi magkakasala laban sa Diyos?" Ibig sabihin, yung gagawin mong kasalanan sa Diyos mo gagawin, hindi sa tao. Naiintindihan niyo po mga kapatid? Kaya nga yung pusong may takot sa Diyos, may takot talaga na gumawa ng kasalanan laban sa Diyos. Nakakatakot eh. Okay? Kasi alam ng Diyos yan eh. Hindi pwedeng hindi alam ng Diyos yan eh. Akala nga nitong mga tao na gumagawa ng kasalanan, makakalibre sila. Hindi nila alam na alam ng Diyos yan. Ang isang matuwid na kinawawa, pinagmalupitan, 'pag umiyak sa Panginoon yan, tandaan niyo, bumubuwelta ang Diyos dun sa taong mga gumawa na sa kanya ng kasalanan. Kasi siya, nagpipilit siya, nagnanais na makasunod sa Diyos. Pero merong mga tao na gusto kang lamangan, okey? Naintindihan niyo po mga kapatid? Kaya hindi tayo dapat matakot gumawa ng tama kahit walang nakakakita. Kung hindi kayo magtatapat sa Panginoon, talagang hindi kayo mapagpapala ng Diyos yan. Alam niyo po ang naging resulta nitong kay Jose, sa ginawa niyang yan? Sa paggawa niya ng tama, nabilanggo siya. Pero hindi natutulog ang Diyos. Pansinin natin, hindi niya sinabi, "Baka mahuli ako." Hindi rin niya sinabi, "Masisira ang reputasyon ko." Ang iniisip niya ay ang Diyos. Yan ang puso na may takot sa Panginoon. Tandaan niyo po yan. Alright? Hindi mo binabantayan yung iyong, ah, kumbaga mahuli ka o kaya yung reputasyon mo, kundi iniisip mo lagi, merong nakakakita sa kanya, may nakakakita sa iyo. Yan po ang tunay na may takot sa Diyos. Amen. Kaya kung kayo may takot sa Diyos, ay bago kayo gumawa ng kalokohan, ay nag-iisip kayo, "Teka muna, hindi ba ako nakikita ng Diyos?" Kahit sa maliliit na bagay, alam ng Diyos yan. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa maliit, paano ka pagkakatiwalaan sa malaki? Medyo ito napaka-sensitive po nito, napaka-strict nito sa ating mga sarili, alright? Mahirap magpakabanal, mahirap maging perpekto. Pero ang inuutos sa atin ay magpakabanal kayo sapagkat ang inyong Amang nasa langit ay banal. Ngayon kung wala kang takot sa Diyos, patuloy ka pa rin sa paggawa mo ng kasinungalingan, kahit na nga lang dito sa online, kung hindi ka nakikinig nagsisinungaling ka. Naintindihan niyo po, alright? Kaya naglagay ako ng question diyan para makita ko kung nakikinig talaga kayo, kung hindi, anong matututunan niyo? Sayang lang ang oras niyo sa pakikinig kung wala kayong natutunan, okey? Bilang guro, bilang pastor, it is my responsibility na magturo at matuto.
Ngayon kung hindi ka natututo, may problema ka, okey? Wala kang takot sa Diyos, 'yan ang problema. Amen po, okey? Tandaan natin, okey? Kung ano ang sinabi dito sa statement na 'to, na iniisip niya ang Diyos, 'yan ang puso na may takot sa Panginoon. Okay, number 5, ang takot sa Diyos ay mas mahalaga kaysa takot sa tao, okey? Maraming tao ang natatakot sa opinyon ng iba, tama? Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, kundi ang may kapangyarihan magtapon sa impyerno." Ay sino kakatakutan natin? Walang iba kundi ang Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, kapag mas mahalaga ang opinyon ng tao kaysa sa Diyos, madali tayong mako-compromise. Halimbawa, sasamba kayo, may dala kayong Bible, nahihiya kayong magdala ng Bible kasi baka sabihin born again kayo. O kaya naman, sisimba kayo, iniisip ng sa inyo ay ano man naman, reliyosa. Eh, wala silang pakialam, alright? Ang mahalaga yung takot mo sa Diyos, na ikaw ay makasamba sa Kanya. Yung mga walang takot sa Diyos, walang galang paglinggo. Hindi nila kino-consider 'yan para sa pagsamba. Kaya malaki po ang problema ng mga tao na walang takot sa Diyos, patuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Amen. Now, ito yung magandang portion nito na makikita natin yung practical application. Okay? Paano natin ilalapat 'tong mensaheng ito? Una, ito ang gagawin natin. Isa lang alang ang kalooban ng Diyos sa bawat desisyon. Tandaan mo 'yan, yung kalooban ng Diyos sa bawat desisyon na gagawin mo. Bago pumirma ng kontrata, bago tumanggap ng trabaho, bago magsalita, tanungin ang sarili, malulugod ba rito ang Diyos? Minsan, nakakagawa tayo ng mga desisyon na walang konsiderasyon. Siguro mas maganda magkalagay tayo ng reservation. Pag-iisipan ko muna. Pero yun nga, bago tayo pumirma, bago tayo tumanggap ng trabaho, bago magsalita, bago natin bitawan, pinag-iisipan natin kung malulugod ang Diyos diyan. Okay? Ikalawa, okay? Ayan, tumalon na tayo agad. Pero narito tayo sa ikalawa. Maging tapat kahit walang nakakakita. Ang integridad po ay hindi sinusukat kapag maraming tao. Ito ay sinusukat kapag ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Nakita niyo po? Kasi yung ginagawa natin ng hindi nakikita ng ating kapwa, pero nakikita ng Diyos, ay dapat maging tapat tayo. Amen po. Kahit sa pamimera, dapat maging tapat din tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga gawain. Kasi 'pag hindi ka nagtapat sa malilit na bagay, ay nakikita naman ng Diyos 'yan, eh, okey? Nung ako'y, nagsimulang actually, yung aking pagbibigay ng tithes, eh, mula dun sa trabaho. Nagko-compute ako, sabi ko, sa isang linggo may pumapasok sa akin mga around 3,000. Eh, siyempre yung gasolina hindi ko pa binabawas diyan. Nang magsimulang gawin ko yung, "Teka, bawasin ko muna sa gasoline." Sa isang linggo ang gasoline ko umaabot ng mga 800. Kung kumita ka lang ng 3,500 o 3,000 magkano ng binawas doon? Ngayon magta-tithes ka pa. So, kung matututo tayo sa mga detalye na maliliit na bagay, dun tayo nagsisimulang maging tapat. At naniniwala ako na kapag naging tapat tayo doon,
mas malaki ang darating. Okay? Katulad ni Joseph, ano. Ikatlo, iwasan yung kompromiso. Huwag isiping minsan lang naman, lahat naman ginagawa. Ang tao pong may takot sa Diyos ay mas pinipiling mawalan ng oportunidad kaysa mawalan ng malinis na konsensya. Okay? Nakakuha ka nga, nakapagsamantala ka pero ang dumi naman ng konsensya mo. Mas mahirap po ang marumi ang konsensya. Mas magandang malinis sapagkat ang Diyos ay naninirahan sa malinis na puso. Okay? Ikaapat, magkaroon ng regular na pagbabasa ng salita ng Diyos. Habang mas nakikilala natin ang kabanalan ng Diyos, lalong lumalalim ang ating paggalang sa Kanya. Amen po. Kaya lagi ko kayong ini-encourage na magbasa ng Bible. Iba sa inyo, tamad magbasa ng Bible. Iba hindi nagbabasa talaga. Ay wala kayo talaga matututunan. Aalis kayo at aalis sa gawaing ito kapag hindi kayo sumusunod sa ipinapangaral. Lalong-lalo na ang pagbabasa ng Bible. Okay? Nagigets niyo po mga kapatid. Kaya kung ikaw ay member ng church na to, ay dapat nagbabasa ka ng Bible. Isa pong driver ang nagmamaneho sa isang tahimik na kalsada sa hating gabi. Walang pulis, walang traffic enforcer, at tila walang ibang sasakyan. Dumating siya sa isang pulang traffic light. Maaari sana siyang dumiretso kahit mukhang walang makakahuli sa kanya. Ngunit pinilit niyang huminto at hintayin magberde ang ilaw. May nagtanong, bakit ka pa huminto? Wala naman nakakakita. Sumagot siya, ang pagsunod ko sa batas ay hindi nakasalalay sa presensya ng pulis. Ginagawa ko ito dahil tama ang gawin. Ganyan din ang taong may takot sa Diyos. Ang kanyang pagsunod ay hindi dahil may ibang tao na nagmamasid, kundi dahil alam niyang ang Diyos ay laging nakikita ang kanyang puso. Ang tunay na kabanalan ay hindi umaasa sa presensya ng tao, kundi sa patuloy na kamalayan sa presensya ng Diyos. Minsan tayo po'y natutukso, no, sa mga bagay na wala naman nakakakita eh. Kahit nga sa pagda-drive, ano, pagka nagkulay red na, eh, minsan kasi sa traffic light, pag nag-signal na yung orange, prepare to stop ka na niyan. Pero iba, paspasan pa. Pero sometimes, kapag inabot ka ng nag-orange talaga, nasa gitna ka na, hindi ka na makakahinto yun, dumiretso ka na. Pero yung mga 200 meters ang layo mo, nag-orange na yan, I have to stop kasi batas yan. At maraming pumapalpak sa ganyan. Okay? So, noong pong 19th century, isa po itong totoong pangyayari. Meron pong isang kilalang ebanghelista na ang pangalan ay George Mueller. Ay namahala ng mga bahay ampunan para sa libu-libong ulila sa England. Dumating ang mga pagkakataong wala ng pagkain at wala ng salaping pambili. Sa halip na gumamit ng maling paraan o manghingi sa paraang mapipilitan ng iba, pinilit niyang magtiwala at sumunod sa Diyos. Sa isang umaga, wala ng pagkain para sa mga bata. Pinaupo niya ang mga ulila sa hapag at nanalangin ng pasasalamat sa Diyos para sa pagkaing wala pa. Ilang sandali, may kumatok na panadero na nagsasabing hindi siya mapalagay buong gabi at nakadama na kailangan niyang magdala ng tinapay. Maya-maya pa, nasiraan ng gulong ang isang kariton ng gatas sa tapat mismo ng bahay ampunan. Kaya ibinigay ng nagmamaneho ang gatas upang hindi ito masayang.
Mga kapatid, ang buhay ni George Mueller ay nagpapakita na ang taong may takot sa Diyos ay pinipiling maging tapat at umasa sa Kanya kaysa gumawa ng maling paraan upang lutasin ang problema. Isa po itong malaking hamon sa atin, ano po, gusto nating lutasin ang mga problema, pero sa solusyon na ginawa ni George Mueller, yung kanyang pananalangin, makikita natin ang taong nagtatapat sa Diyos, tinutugon ng Diyos. Mga tanong na pwede nating pagnilayan. Ano daw po ang pinakamadalas mong kinatatakutan? Ang opinyon ng tao o ang kalooban ng Diyos? Minsan meron tayong mga nais na gawin para ma-resolve ang ating mga sandamakmak na problema. Gusto nating shortcutin. Akala natin mas tama. Pero ang mga taong nagtatapat sa Diyos ay umaasa sa Diyos. Ikalawa, may bahagi ba ng aking buhay na iba ang aking kilos kapag walang nakakakita? Ikatlo, paano ko maipapakita ang takot sa Diyos sa aking pamilya, sa trabaho, at ministeryo ngayong linggo? Paano? Magandang pagnilay-nilain ito kasi kung napakinggan niyo mula una hanggang sa huli, ay meron tayong mga hamon na puwedeng gawin, okey? Sa loob ng isang linggo, bago gumawa ng anumang mahalagang desisyon, huminto muna at itanong, "Kung si Kristo ang katabi ko ngayon, gagawin ko pa rin ba ito?" Kung ang sagot ay oo, magpatuloy kung hindi. Kung hindi, humingi ng karunungan sa Diyos at piliin ang landas na nagbibigay luwalhati sa Kanya. Dito sa larawang ito ay makikita natin ang dalawang bahagi. Kung oo, magpatuloy. Kung hindi, humingi ng gabay sa Diyos. Piliin ang landas na nagbibigay luwalhati sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, huminto at pag-isipan. Piliin lagi ang tamang landas na kalugod-lugod sa Panginoon. Sana'y napagpala po tayo ng mensaheng ito ngayong gabi at sa inyong pagtulog ay magandang magnilay-nilayan na kahit na sa pagtulog ay iniisip natin ang Diyos, nakatabi natin siya. Tayo'y manalangin. Ama naming nasa langit, turuan mo kaming magkaroon ng tunay na pagkatakot sa iyo, hindi bilang pangamba, kundi bilang malalim na paggalang, pag-ibig, at kusang pagsunod. Bigyan mo kami ng pusong tapat, may integridad, at handang umiwas sa kasalanan kahit walang nakakakita. Naway ang bawat desisyon namin ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, kung kayo po ay napagpala ng ating mensaheng ito, pwede po nyo itong i-share sa iba at mapakinggan nila ang episode na to na ang pusong may takot sa Diyos. Ito yung mga hinahanap ng Diyos. Alright? So, pwede po kayong magbigay ng inyong mga kaloob and offering, tithes and offering, nakakero po sa ating kapatid na Merlinda. Okay? So, ngayong linggo ay actually, Sunday is my birthday. Ano po? At iba nating mga kapatid ay birthday nung nakaraan. So, thank you for your prayers and I hope na kayo po ay napagpala. Ah,
Gusto ko sana ngang maghanda kaya lang, yung biyaya pa rin ng Diyos ang kailangan para makapaghanda. Pero nung last Sunday, nagkaroon na naman tayo ng fellowship at kainan. So I think, it's a good celebration also to just remember ng buhay na ibigay ng Diyos sa atin ay hindi nating sinasayang, kundi ginagamit natin para ipaglingkod sa Kanya. Kaya kung kayo po'y napagpala at, gusto niyong pagpalain ng inyong pastor ay, nasa inyo po iyan, okey? Sa ating pangwakas na panalangin at bendisyon ay awitin po natin ang ating doxology kasabay na po ng ating, pagpapasalamat sa ating kaloob. Dakilang naming Diyos, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin, na nawa ang takot sa iyo ay manatili sa aming mga puso. At tulungan mo kami, Panginoon, na maisagawa namin ito, na wala kaming ibang kinatatakutan kundi ikaw. At kung kami magtatapat sa iyo, ikaw po ang naghahanap ng mga tao na gusto mong pagpalain. Naway makabilang kami sa mga taong hinahanap mo na mapagpala mo, O Diyos. At mga kapatid namin na nakikinig ngayon, akin pong dinadalangin din, O Diyos, ang aming makaloob na ikaw po magpapala. Sa ngalan ni Kristo, ito po ang aming dalangin. I-bless mo po ang aming mga kapatid sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga kaloob. In Jesus' name, Amen. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka na at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Mayo kayong mapayapa at ihanda ng Diyos sa kinabukasan. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Bilang announcement po natin, ang this coming pong August ay ang ating pong presbytery ay meron tinatawag na Presbytery Stated Meeting on this coming Monday ng August. Ano po? At bilang bahagi po ng ating presbytery ay ang church po ay kailangan makapagbigay po tayo ng kahit konting contribution para sa presbytery. Okay? And then yung ating pong this coming August, ang ating worship service, kung loobin ng Diyos na ma-sign yung contract ng 2 years na magamit natin yung area dyan sa may kasunduan, kalooban ng Diyos yan. At kung magkagayon, ang ating pong Sunday worship service ay magiging every Sunday. At magagamit din para sa mga kabataan yung area yan. Kung yan ay bibigay sa atin ng Diyos. Ngayon, patungkol sa init niyan, ay nabanggit ni Merlinda na papalagyan niya ng bintana, ano, at yan ay para makahinga-hinga tayo. So, patuloy natin ipanalangin ang gawain ng Diyos. At ang mga pamilya na miyembro natin ay sila po ay mapagpala para sa gawain ito. Okay? So, God bless you po and see you po on next Sunday.